Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. At ngayon, kompleto kami. So, correct. Ayan. Tsaka si Prey ay naka-setup talaga na maganda. Akala mo si DJ Audrey, may laptop sa harapan eh. Ano bang mo diyan? Ano bang playlist mo diyan? Hindi kasi naka-ready yung mga pasabog mamaya. Oo, tama. Kapag may nainis pa na na panay cellphone, eto hindi na siya magse-cellphone this time. Naka-laptop na ako. Kasi naka-laptop na siya. Doon naman siya magla-laptop na siya. Magla-laptop na ako mamaya. Lalaro siya ng Ng Hindi ko alam. Anyway, bago tayo mag-proceed sa episode natin ngayon, may babatiin tayo. Oo. Kasi meron tayong follower na kaka-birthday lang. Sino ba to, Paps? Si Shunren or si Jade. Ayun. Nag-birthday siya nung May 7. Ayun, happy birthday sa'yo, Shunren, Jade. Oh, kasi nung last time, nabanggit niya na yon, kaso nakalimutan natin nabanggitin. Kasi limited lang yung time natin ng mga panahon na yon. Bale, hindi na tayo masyado nagbasa ng mga comments. Binati lang natin kung sino yung mga subscribers natin tsaka yung mga all-out pamangkins. Yes, so tama. Tsaka shoutout din pala kay Dara. Dara Constantine ba? Tama? Constantino, yan. Tapos ako pala mali, no? Kasi parang last time sabi niya medyo na busy daw siya pero ngayon naghahabol daw siya ng mga episodes. Ayan. So itong episode na to is last time kaming dalawa ni Tito James Wu nagbasa ng mga user submitted stories. So sabi namin magkakaroon tayo ng mga specific na episodes na kung saan babasahin lang namin yung mga stories na sinend sa amin sa email or kung saan man. Nag-decide kami na gawin tong episode na to kasi sobrang dami namin na-receive. Mas marami siya sa normal. Oo. At saka isisingit na rin pala natin mamaya yung reading ni Prey. Yes, so para makapawas. Last time kasi matagal na namin sanang gustong gawin na magkaroon siya ng isang segment dito na magre-reading siya. Siguro, sa laptop. Siguro yun sa laptop ka. Siguro tig-iisa muna tayo tapos reading ni Prey. Okay, sige. Sa first story, mauna na si Prey. Oo. Sige. Meron ka na napili na story? Oo, story. Oo. May nag-submit kasi sa akin ng ayan na, naka-laptop ako ha. Oo. Kita nyo yun ha. Shoutout kay sino yun? DJ Audrey. Joke lang. Kamukha mo pa naman. Oo. Pati yung suot ba? Parang hindi. Yung suot niya last time. Oo, yung suot niya last time. Hindi DJ ngayon. Audrey. Hindi yung ngayon. Parang sa lahat ng static post ng Red Door Podcast, napansin mo, yun yung may pinakamaraming like. Oo. Kahit i-double check na natin. Hindi ko alam kung anong reason kasi hindi mo alam talaga ba? Hindi ko alam kasi normal lang din naman natin na ginagawa yun, 'di ba? Nagpo-post tayo ng pagka na-invite tayo sa movie. Pero yung post na yun yun yung may pinakamaraming like. Hindi ko alam kung anong humatak doon. Ngayon. Promise. Anyway, sige, basa ka dyan, Prey. Sige. So, yung title nito is Glitch in the Matrix. Yung sender natin is si Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Chicken Nuggets to yung tawag sa kanya. Okay, sige. Kilala niyo ba Nuggets to? namin. Nuggets naman. Nuggets Oo niya. nga, Paps, no? 92 likes to. Instagram post. Ay, no, 92. Tapos pati pa sa Facebook, mataas din. 4,300 views. So, binalik-balikan siguro tong picture na to. Hindi kasi, yung movie kasi malay nyo na intrigue sila dun sa movie na pinanood natin. Hindi. Sige, game. Gusto ko lang. Teka lang, wait lang. Sorry. Kung naiintriga kayo, kasi may nagko-comment lagi na sana pakita nyo yung picture kasi hindi namin magets kung ano yung pinag-uusapan. So kung gusto nyo makita yung picture, punta kayo sa Instagram ng The Red Door Podcast. Andun yun, nanood kami ng Passenger. Tingnan nyo yung picture, tapos tingnan nyo kung ano yung reason kung bakit, tapos i-comment nyo kung bakit. Yun. Okay. Sige. Okay, proceed na. Game. So again, yung title nito is Glitch in the Matrix. Yung sender natin is si Chicken Nuggets. Gusto ko lang i-share to kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung may kapareho ba akong nakaranas nito. Every time na naaalala ko yung experience na to, parang feeling ko mababaliw ako kakaisip kung ano ba talaga yung nangyari. This happened back in 2023. Noong May 14 of 2023, na-invite ako ng kawork ko sa birthday niya. Simpleng salo-salo lang naman. May pagkain, kwentuhan at may video ka rin na pampabuhay ng celebration.
Habang kumakain kami at nagkukwentuhan, kinausap ako ng boyfriend ng kawork ko. Kilala ko siya kasi madalas siyang sumasama sa mga lakad naming magkakatrabaho. Bigla niyang sinabi sa akin, "Last time kasama ka rin namin nung birthday ng kaibigan namin, 'di ba? So alam mo na kapag nahihilo ulit si Ate Jamo, sabihin mo ulit sa akin." Napanganga ako kasi wala talaga akong maalala na may pinuntahan akong birthday ng kaibigan nila. As in, blanco. So, sinabi ko sa kanya, "Kuya, wala akong maalala na may pinuntahan akong birthday ng kaibigan nyo." Pero sumagot siya, "Ha? Kasama ka namin noon." Tinanong mo pa nga si Ate Jamo kung kaya niyang uminom kasi hilong-hilo na siya. Sinabi mo pa nga sa akin na ihatid na siya kasi lasing na si ate mo. At that point, mas lalo akong nalito. Kasi sobrang specific nung sinasabi niya. Pero kahit anong isip ko, wala talaga akong maalala. Wala akong memory na pumunta ako sa birthday na yon. Wala akong memory na kinausap ko siya. Wala din akong memory na sinabi ko sa kanya na ihatid si Ate Ja. So, para hindi na kami maging awkward at para matapos na yung usapan, umuo na lang ako. Nagpretend na lang ako na naalala ko. Pero deep inside, wala talaga. After that, hinayaan ko na lang. Inisip ko na baka nakalimutan ko lang talaga or baka may ibang lakad silang tinutukoy na hindi ko lang maalala. Pero after 2 months, doon na naging weird. Nag-message sa akin si Ate Ja, yung kawork ko, and in-invite niya ako sa birthday ng kaibigan niya. Medyo malayo yung lugar pero pumayag na rin ako kasi may pagkain naman. Pagdating ko doon, nakita ko rin si Kuya, yung boyfriend ni Ate Ja. Kasama rin pala siya sa birthday kasi kakilala niya yung may birthday. Normal lang naman nung una. Nagkainan, nag-inuman, nagkwentuhan. Medyo nahihilo na rin ako that time pero alam ko pa rin yung ginagawa ko. Then, napansin ko si Ate Ja. Hilong-hilo na siya. Parang nasusuka na rin siya. So, tinanong ko siya, "Kaya mo pa ba, ate?" Sumagot naman siya ng oo, pero halatang lasing na talaga yung boses niya. Kaya lumapit ako kay Kuya and sinabi ko sa kanya na lasing na yan si Ate Ja. Sabi ko ihatid na niya kasi mukhang hindi na niya kayang uminom pa. Umoo naman si Kuya. Nagpaalam na sila and umuwi na para makapagpahinga si Ate Ja. After nilang umalis, nagpaalam na rin ako kasi may duty pa ako kinabukasan. So the next day, pagpasok ko sa office, nakita ko ulit si Ate Ja sa station niya. Kinamusta ko siya. Tinanong ko kung okay na ba siya at kung wala na ba siyang hangover. Sabi niya okay na raw siya. So tumahimik na ako ay umupo na sa station ko. Pero habang nakaupo ako, bigla kong naalala yung usapan namin ni Kuya noong birthday nung kawork ko 2 months ago. Doon ako kinalabutan kasi yung mga bagay na sinabi niyang nangyari noon, yung mga bagay na hindi ko maalala. Nangyari pala talaga. Pero nangyari siya after 2 months. Yung sinabi niyang tinanong ko si Ate Ja kung kaya pa ba niyang uminom, ginawa ko yon. Yung sinabi niyang kinausap ko siya para sabihing ihatid na si Ate Ja kasi lasing na siya, ginawa ko rin yon. Lahat ng sinabi niya sa akin noon, eksaktong nangyari sa birthday na pinuntahan ko 2 months later. Sobrang weird ng pakiramdam ko nung araw na yon, kaya chinat ko si Kuya. Tinanong ko siya about doon sa sinabi niya sa akin before. Sabi ko, naalala niya ba yung sinabi niya na kasama nila ako ng birthday ng kaibigan nila? And sinabi niya yung eksaktong mga ginawa ko. Pero mas lalo akong nalito sa reply niya. Kasi yung sabi niya, "Ha, wala naman akong kinuwento sa'yo na ganoon. Okay ka lang ba?" Ang ginawa lang natin noon is nagkantahan the whole time. Wala namang moment na nagkwentuhan tayo nung araw na yon. So nalito ako kasi malinaw sa akin na naalala ko na nag-usap kami. Malinaw sa alaala ko na sinabi niya lahat yon. At sure din ako na hindi ako lasing nung unang birthday kasi sobrang ninaw ng memory ko sa conversation namin. Pero according to him, hindi raw nangyari yung usapan na yun. So ngayon, hindi ko alam kung coincidence lang ba siya, pero paano naging coincidence kung sobrang specific? Paano niya nasabi sa akin yung exact na mangyayari 2 months before it actually happened? Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, glitch ba yun? Premonition ba? Or may nangyari ba sa timeline na hindi ko ma-explain? Hindi ko talaga alam. Pero every time na naalala ko siya, kinikilabutan ako. So, ayun. Yun yung story ni Chicken Nuggets. Ganda nun ah.
Ngayon na lang ulit ako nakarinig ng glitch in the Matrix na Double ano pa yun, no? na ano. Ako first time ko Double makabasa. whammy. Makarinig ng glitch in the Matrix. Mm-mm. Ako ngayon na lang ulit ako nakarinig ng isang magandang glitch in the Matrix story since Ano? 1963. Hindi, parang ang last time kasi na magandang glitch in the Matrix, yun na Ginuwento pag-usapan mo. natin. Oo. Yung nakita May ko. kumakatok. Oo, may kumakatok, di ba? Ah, Yung alam ko na, ay hindi, wala ka Wala, pa pala nun. wala pa siya. Naikwento namin din yun dun sa may kay Antoinette nung nag-guest kami sa may Dreamcast Manila. Kaya pala hindi ka familiar. Ano yun? Hmm? Anong nangyari? Para gets din nila. Malay nyo, hindi nyo na pa. Medyo mahaba yun eh. Tsaka isa kasi yun sa mga plano kong i-remaster na story. Ay, wow, remaster. Hindi, Oo, kasi napag-usapan parang namin napag-usapan kasi namin last time na magre-remaster kami ng story. Pero yung sa'yo, yung kinuwento mo kanina, ang ganda nun, ano? Double ang twist. Oo. No? Kasi tama nga naman, nung kanina, pinapakinggan ko yung first part, akala ko, ay, ano lang to, lito lang. Oo, nalito. Tapos may twist pa pala. Na pati yung time na Oo. tinanong siya about doon, na dininay, na double pa sa dulo. At saka habang nandun siya sa may yung nandito na sa may bago prologue. Prologue ang puto. Naisip ko na kung nangyari man yon yung kinuwento ng lalaki, bakit hindi napapansin ng lalaki? Oo. 'Di ba na nauulit? Yung pala, Oo. hindi pala nangyari before. Hindi nangyari. Galing. Kasi Ikaw, natuloy anong usapan feeling mo? eh, no? Premonition. Hindi siya premonition kasi pag premonition, nakita niya na dati. Parang Tenet eh. Parang na Tenet shit siya dito eh. Umuulit. At saka ano ba tawag dyan? Basta yun nga. Ano yung Parang sasabihin yung mo sana? pinakamalapit, glitch talaga, no? Hindi ko siya masasabing lito. Oo, kasi may Ang hirap pangalawa pa eh. Ang hirap masabi na nalito lang siya eh. Oo. Ako kasi first time ko makarinig ng ganitong story talaga. Though familiar ako dun sa sinasabi nyo na na parang movie yan, 'di ba? Pero hindi ko pa siya napapanood. Yung Tenet. So, ako nung sinend niya to sa akin, nalito ako. Sabi ko, wait lang, parang bumalik. Napa-double read ka. Oo, napa-double read ako kasi nung sinend niya yun sa akin, syempre, inayos ko pa siya, tinype ko siya. Habang tinatype ko siya, sabi ko, bakit parang parang first time ko maka-encounter ng ganito. And may ganito pala talaga. Wala lang. Di ko alam gagawin ko ako yun. Ano nga ba, Paps, ang explanation ng glitch in the Matrix based sa mga conspiracy theories? Madami eh. Kasi parang pagkakwento niya pa lang, inisip ko na kagad, paano yan? Nagkaroon ba ng, kung papasok yung parang time-space continuum na Oo. parang nagkakaroon ng wormhole, gano'n. Nagkaroon ng ibang reality na tumama dun sa reality nila nung time na yun. Na parang, hindi ko rin magets kasi hindi naman ako well-versed pagdating sa ganyan. Kasi, sa mga alternate universe. Oo, mga alternate. Parang ganun nga yung explanation ng iba na parang may isang alternate universe na tumama dun sa universe na yon. Kaya anong nangyayari is parang yung isang version nito is yun yung nakausap niya, parang ganun, parang ganyan. Hindi ko rin, ang hirap din kasi i-explain. Kasi 'di ba sa mga sa kwento based sa mga conspiracy theories sa alternate universe, kunwari ito yung timeline mo. Oo. Kung ano man yung decision na gawin mo, Oo. magbabranch yun ng dalawang separate na timeline. Pero Magtutuloy pa rin Oo. yan. tama. Akala mo kunwari ito yung decision mo. Akala mo ito na yung yung current na timeline, pero actually meron pang isang timeline na tumatakbo dun sa ibang decision mo. Parang ganoon sa alternate universe. Pero minsan nagkakaroon ng yun na, glitch in the Matrix, which is yung timeline ng isa tsaka yung timeline na nasa kabila ay nagtatagpo. Oo. Kaya two separate events nangyayari in one timeline. Kaya parang nagkakaroon ng lito. Ha? Parang ano. Ang daming pumapasok. 'Di ba may na mention ka rin dati na yung quantum yan? Immortality. Ganun, parang ganun din yung concept na kapag may near death experience ka, naputol na yun doon, pero may tumuloy pa. Oo. Na ewan ko, parang ganun. Iba, basta ang gulo ng ng tawag yan, nung science behind that na parang wala akong ganun kaalam. Sa paranormal ba may ganun? Yung Na concept?
Parang ako personally, dahil nga first time ko maka-encounter nito, wala akong naririnig pa. But it could be. Ako, nagtatry akong remember. Nung bata ako, parang meron akong mga things na ginagawa na, kunyari lang ha, may 2 toys. Pipiliin ko yung isa. Pero parang at the back of my head, may pumili din ng isa. Tapos continuous yung paglalaro ng other self ko. May ganun ako. Kaya napaisip ako, ano yun? Like, akala ko kasi parang may imaginary friend lang ako. Pero parang medyo similar yung concept na nangyari sa akin nung bata ako. Pero that was way before. Meron lang ako mga decisions na ginagawa na feeling ko nagko-continuous pa rin siya. Kahit hindi yun yung pinili ko. Yung original self ko. So, sana sa mga decision making mo, pag-isipan mo lagi na maigi. Pag-isipan mo. Kasi baka mag-branch siya into pangit na ano. Na reality. Bakit? Ba't ka natatawa? Dumalay mo yung decision, mag-ano pa rin siya, maging prosperous. Kaya nga sinasabi namin na pag-isipan mo. Oo, pag-isipan kung mo. ano mga decision mo. Kung ano ka, yun. Aside from that, meron ka pa bang similar na experience sa Glitch in the Matrix? Glitch in the Matrix. Ako wala. Yun lang yung na-remember ko nung bata ako. Ikaw? Wala rin. Wala. Parang Ikaw, sobrang Paps? rare niyan eh. Wala eh. Hindi, wala ka ba yung kahit sabihin natin na parang nagkaroon ka ng lito sa isang event? Parang similar ba siya dun sa feeling ng deja vu? Pero hindi kasi actually, siya yan din yung naisip ko na parang related din siya sa timeline. Oo. Yung deja vu kasi parang Parang, nangyari na to. Oo, na parang So, hindi kaya deja vu yun? pero kasi yung isa hindi naalala eh. Actually, yun nga yung sabi nila 'di ba sa deja vu na parang saglit mong nakita yung yung isang nag-branch na timeline. Kaya parang sinasabi mo na ay parang nangyari na to. Pero na-experience ko yun. Oo, Deja vu, oo, ilang beses na. Pero yung glitch in the matrix talaga na ganyan na parang malinaw sa'yo talaga kung nagkaroon ng lito, hindi ko pa na-experience yun. Hindi pa. Ayun. Okay. So, sino na ba? Ikaw na? Sige, pwede. May napili ka ba na kwento dito? Meron naman na. Meron na. Ano yung napili mo? Kasi baka makabasa ko. Hindi, okay lang. Pag yun na yung napili mo, pili na lang ako iba. Sige. Ganun lang naman eh. Babasahin ko kung ano yung napili mo. Ganun lang naman eh. Pag napili mo na, hindi pili yung iba. Ayan, ito na lang. Babasahin ko yung titingnan ko muna kung ayan, sige. Hindi ko muna babasahin ko na lang yung story as is. Pero yung title nito is Campus Horror Story. Yan ba yung babasahin mo dapat? Push. Hindi yan sa akin. Campus Horror Story. Hello. Good day po, Tito Ian, Tito James, at kay Miss Prey. I am a new listener po from Spotify. It was accidental when I first discovered your podcast kasi naghahanap talaga ako ng horror-themed podcast na para bang magkakatropa lang na nagkukwentuhan. For me kasi mas natural yung flow ng narration at mas interesting kapag mas conversational yung topics. Naghahanap lang talaga ako that time ng parang mga ala Kuya Chico Loco type of horror talks. Since yung kanya naman ay yearly, kaya naghanap na lang ako ng alternative. Nasa sa inyo na po if i-mention nyo itong school as a story since this is a well-known urban legend naman and was featured on several TikTok and YouTube videos and even blog articles. Sasabihin ko ba yung ano? Okay, sige. So sinabi niya, sa University of Santo Tomas, okay. normal na ang mga ghost stories. Sa main building, may kwento tungkol sa crying lady sa women's restroom at mga estudyanteng parang may kasabay lagi sa elevator. Meron din yung sikat na ole chants na nakwento na pag-usapan natin dati. Pero honestly, nakakasawa na rin marinig kasi halos pare-parehong kwento na rin siya sa iba't ibang universities. Sa St. Raymond's Building naman, usap-usapan yung babae raw na nagpapakita sa room 406 at CR. Sa Albertus Magnus, may mga nakakarinig daw ng piano na tumutugtog mag-isa at may batang multong nagpapakita. Sa BG Pop, may reports ng katok sa malalaking bintana ng 11th floor kahit walang tao. Habang sa Benavides Park,
May mga nakakita raw ng mga pryling Dominican na naglalakad ng walang paa papuntang Arch of the Centuries. Arch? Okay. Pero ang pinaka-favorite ko at siya ring isi-share ko na story is from 2012. Freshman ako noon nung pumutok yung mga chismis tungkol dito. Kwento nila, bagong install pa lang noon yung CCTV camera sa isa sa mga room sa 8th floor ng Beato Angelico. Gabi na at nagpapaalis na ng students yung guards para makapagpatay na ng ilaw at makapag-lock ng building. Habang nagbabanta yung guards sa CCTV station, napansin nilang may mga tao pa raw sa isang classroom. Diradyo nila yung isang guard na umiikot sa floor para paalisin yung mga naiwan. Pagdating ng guard sa room, sinabi niya na patay na yung ilaw at wala ng tao sa loob. Sagot nung nasa radyo, "Hindi, may mga tao pa. Ayun oh, katabi mo." Pero wala naman. Sabi nung upperclassman na nagkwento sa amin, doon daw biglang nanlamig yung guard kasi wala naman siyang nakikita sa tabi niya habang nasa room siya. And siguro dahil na rin yung guard from the monitoring post is a cynical old man, hindi daw siya yung type of joker or prankster. Poker face si Manong at stoic kaya mas kapani-paniwala sa posisyon nung nagro-roving na guard. It was a major gossip back then, especially to us na nag-aaral sa same building. It's still a huge mystery up to this day. No one could testify if it's true. No one could prove the CCTV footage existed, pero pagkakatanda ko parang nag-resign yata yung isa sa mga guard. I don't know. No one knows. Ayun yung kwento ng Campus Horror Story. Grabe, sobrang dami naman palang sa UST dahil ba luma to? Siguro. Dalawa sila ng UP ang may pinakamaraming urban legends dito sa Pilipinas eh. Yeah, oo. Pati, recently, diba, start din ako mag-content. Meron akong nakuhang story related din sa UST. And then, yung title naman nun is The Nun. And then, kanina may nabanggit ka, diba, na parang meron siyang nakitang mga praile ba yun or madre? Oo. Na walang paa. Wala. Hindi, yung kwento naman na sinabit sa akin, nakalutang. Tapos may malaki daw rosary. Pero nandun lang siya sa isang part ng building. Which is, dun kasi sa story na sinabit sa akin, hindi niya in-specify if which building. Kasi diba, ang laki kasi ng UST. Like, ang dami niyang building. Pero, hindi niya nabanggit sa akin which specific building niya nakita to. In-explain niya lang na parang may glass door daw. Tapos, nakita niya daw na nandun daw yung madre. Tapos, yun nga, parang based dun sa assessment niya, naglalatin. Share ko lang, meron akong mga na-receive sa TikTok comments na ang dami nga daw talagang kwento dyan kasi parang related siya something sa war before, ng World War II. Parang nag-camp daw. Diyan so, nag-aral si Rizal, di ba? Oo. Nag-UST siya. Yeah. Nga pala, sa mga listeners namin dito na nag-aaral sa UST or may kakilala na nag-aaral sa UST, comment nga kayo kung meron kayong mga alam na hindi nabanggit dun sa story. Kung meron pa kaming mga kailangan or pwedeng ma-research na mga urban legends tungkol sa UST. Basta except lang yung except lang yung mga nabanggit na natin. Red tag patient, ole-ole, yung sumasabay na madre sa dasal. UST din kasi yan eh. Pero nakakatakot talaga. Red tag patient. At saka yung underground. Ano yun? May underground passageway yung UST papunta sa isang bang malapit sa UST? Nakalimutan ko kasi kung anong lugar eh. Alin? Malapit ba ang UST sa Like lugar ba yung tinutukoy mo? Oo, lugar din. Malayo. Manila City Hall, malayo ba? Medyo malayo. Medyo malayo. Basta may isang lugar na sabihin natin hindi naman tourist spot. Basta kilalang lugar. Kasi ang UST kasi nasa Espanya siya. Espanya. Malayo. Ay, Malayo, no? UST to Spain. Layo, no? Sa Madrid. May share ako. Sige. Fun fact pala to, no? Hindi, pero kasi yung haunted condo story ko, siya, like literally across UST lang.
Okay. Wala lang. Kasi parang feeling ko yung area talaga nun, it's really haunted. Saan? Yung Espanya. sa Espanya. Doon nangyari yung haunted condo ko eh. Mm. Across the street lang ng USD. Alay na yung ano? Yung haunted condo. Yung niya. haunted condo. Yung, Sa Kababalagan 5. Yung ba yun? Oo, doon. Siyempre, hindi ko babanggitin. Malawak naman yung USD. Hindi ko babanggitin yung condo. Pero, pag tumawid ka, nandun lang. Kamusta pag tag-ulan? Haunted din ba yung daan sa Espanya? Oo, daming daga. Oo. Daming nangyayari. Hantin din ng baha. Haunted din ng baha. Matindi yung baha. Sa Manila din ako naka-experience ng ng matinding baha eh. Saan banda? Nung nag-work ako sa SM Manila. Ay, oo. Paps, parang lahat ng dadaanan mo, Oo, babahain baha. no? Tipong ang way mo lang, kunwari parang from Manila to Mapa, Calesa. Ay, we? May choice ka na magkalesa. Nagkakalesa ka. Hindi ko pa na-experience. Kasi yung boarding house ko nandun lang mismo sa may tapat ng SM Manila. Pero na-experience ko doon, Paps, na hindi normal para sa SM na magsarado kahit Oo. tag-ulan Pero dahil nasa SM Manila siya, nung umulan, may bagyo, nagsarado siya. Kasi pinasok yung sa ilalim na grocery. Ay, oh my God, alam ko yan. Di ba yung V-Mapa na ganyan din, Paps? Uy, Nandun Meron ka nga, nun? saan? May center point. V-Mapa. Nandun ako. Meron pa nga mga bali-balita doon, Paps, na nung nag-ondoy. Same, sa SM Marikina rin. Ganun din. Oo, yan. Na meron daw. News blackout? Oo. Hindi na sinabi. Hindi sinabi na nung humupa yung baha, may mga ano daw sa baba. Ewan ko, Sabi. sana hindi totoo. May narealize lang ako. Na Parang ang dami mong experiences dun sa mga previous works mo. Tagal ko ng buhay eh. Hindi, ano ba? Hindi yun. Yung Sa parang mga previous ang, work? Ano ka man from Earth? Hindi, Oo. parang ang dami niya kasing kwento na. Kasi martilyo. Oo, yung gang, di ba? martilyo. Yung, Tapos, yung baha dun sa baha. Parang, alam mo yung mga ganap nung time na yun sa mga workplace. Yan na, tipong natitv. Nandun siya. Siguro ang boring nung ko, isang timeline ko. No? Kasi parang sinalo ko lahat ng ganap eh. Siguro yung isang timeline ko, wala, boring. Walang ganap. Bakit? Nag-glitch in the Matrix ka na ba? Na Hindi May naman. question ako. Na ano mo ba, na-feel mo ba na parang near-death experience din yun? Hindi Yung time naman. na yun. Kasi Bakit? wala naman Kasi ako. nasa area ka nun eh. Like, nasa loob ka ng establishment. Wala. Pero lagi ako malayo. It's either, parang yung doon sa may martilyo gang, nangyari siya sa may first floor. Yung pwesto namin nasa may, lower ground. Upper ground nangyari. Nung nung pinasok naman ng tubig yung SM Manila, nasa boarding house pa lang ako nun. Papasok pa lang ako. Oh my gosh. Lagi akong nakakaiwas sa mga Wala pa akong near-death experience. Meron, di ba? Ay, yung tumalon ako sa Tumalon tubig. ka sa Oo, tubig, sa waterfalls. Kaya nagkaroon ako ng phobia sa Napapapanood yun sa episode, charot. Hindi natin kabisado. Napag-usapan natin yun, di ba? Sa Hindi, yun ata yun sa quantum, immortality. Oo. Doon na pag-usapan yun. Na separate timeline ko na to. Oo. Ano yun? Ayun. Anyways, ayun. Sa Espanya, ano pa nga ba? Balik ulit tayo doon sa may kanina. UST. Sa inyo, sa school mo dati, kung saan ka nag-college, walang urban legend doon? Sa FEU. Ay, FEU, ano ka ba? Manila. Manila. Ayan. Malapit Shout lang out yun sa mga taga FEU Malapit yun Manila. dun, di ba? Utste. Oo, parang lang, maybe 5 minutes lakad lang. Yan yung may HEPA lane? Oo, Hepa Lane, sa tapat nun. Pero Tapos ngayon wala UE. na siya eh. UE na doon sa may Oo, kabilang UE dulo naman ng sa- HEPA lane. Sa may parekto na yun. Oo. Walang urban legend sa FEU? Sa FEU, Meron ako alam na urban legend ako rin. dun, Paps. meron ka. May libro. I guess madami lang kwento-kwento sa loob ng FEU na sabi lang din sa akin. So, I think totoo naman siya. Parang panyari. Wala ka na experience. Ano na ba yun? Meron. Meron na. Meron ako na experience. Hindi ko sure if nabalitaan nyo to. Parang I'm not sure if this is a student. Basta nasa nursing building. Tapos parang may tumalon daw. Teacher from yan, the Maningning 6th floor. Miklat. Yeah, yun. Grabe naman. Ayun, yun. Pero nung time kasi na yun, bago pa lang ako nun sa FEU. Tapos yung isa sa mga rooms is near the nursing building. So nung time na yun, alam mo yung pagpasok mo, parang meron ako naririnig na may bumabaksak paulit-ulit. Paps. Na-sense ko na eh. Ah. Na-sense ko na napapunta na siya doon eh.
Kaya nung habang binibuild up niya yung kwento, sinearch ko na yung Maningning. Oo. Kaya bigla ko ayan. siya naalala. Oo, tas anyways, may paulit-ulit na parang bumabaksak. Tas Yun. ang lakas niya, and then sinabi ko dun sa mga kaklase ko na, uy, ano yun? Parang ang ingay dito. Tapos parang ang daming tao, ganyan. Sabi niya, kasi may nangyari dito before ganyan. May accident daw na nangyari. So, yun yung isa sa mga encounter ko. Then yung second naman was, isa sa mga CR dun sa building. Pero, this story, basically, meron akong nakitang janitor. Tapos naglilinis siya dun sa loob ng CR. Tapos hindi niya ako padaanin. Gusto kong pumunta dun sa cubicle. Tapos nagmamap lang siya. Tapos sabi ko, hello po, excuse me po, padaan po ako, ganyan. Tapos hindi niya ako pinapansin. Hanggang kinuwento ko siya dun sa isa sa mga staff sa FEU. Tapos sinabi niya sa akin na, ay, si Manong ganyan-ganyan, si Kuya, nakalimutan ko, hindi ko alam kung Randy ba yung pangalan nun. And then sabi ko, ay opo, ganyan nga po yung description niya, ayaw niya po ako padaanin sa CR. Ay, naku, matagal nang pumanaw yun. Sabi ko, Diyos ko po. yun lang yung natatandaan ko. Pero in general kasi, with FEU, similar vibe siya with UST. Mafe-feel mo talaga na may something. Na di ko masabi kung haunted, pero eerie yung feeling. Pero Lalo balik na tayo paggabi. ng konti, Ano ba yung kwento ni Maningning Miklat? Alam ko nabanggit mo sa akin yun, pero bakit parang hindi ko maalala? Isa kasi yan sa mga urban legends sa may FEU Ah. na pag-uusapan natin sa mga susunod na episode. Okay. Kasi hindi ko alam yung detail. Ito na naman ako. Alam ko lang yan na may Maningning Miklat. Parang ano yan? Recent lang to, recent years. Anong reason? Hindi, matagal na umiikot na kwento to sa FEU. Matagal na. Okay. Basta ang alam ko dyan, Phil Chinese na student. Hindi ko sure Tapos artist siya. So magaling siya. Tapos teacher. Basta parang ganon. Hanapin ko yung details. Parang siya yung katumbas ng Mary Cherry Chua sa may Queen Mary. Diba? Parang bawat school. Ikaw, Paps, saan ka nag-college? Lyceum. Ang urban legend, alam ko niya, marami daw magaganda dyan eh. Oo. Totoo ba? Hindi urban legend yun. Anong yun, fact. Lyceum? Manila. May Manila. Pero yung katatakutan, meron. Saan yun? Saan siya? May iba na. Charot, Saan siya located? Intramuros. Nadaanan natin. Intramuros. Nadaanan natin yun. Okay. May urban legend daw, Paps, na para siyang ole-ole. Para siyang version ng ole-ole. Yung nakalimutan ko yung pangalan, pero parang kinuwento ko siya before. Tsaka may YouTube video niya. Oo, may YouTube video na to. Na kilala ko yung yung nag-post ng video na yun. Pero ang ganda ng pagkagawa. Pero tungkol doon sa isang CR na may nagpapakita. Tapos the moment na nakita mo daw siya, parang cursed ka na. Parang gano'n na. Hindi ko maalala yung small details, pero pwede natin i-remaster. Pero may kanta, di ba? Oo, may kanta. tugtog or kanta ka munang maririnig bago siya magpakita. Maririnig ka muna. Kaya Oo, yung iba, parang kapag narinig mo yun, yun na yun. wag ka nang, parang yung iba ang ginagawa, pikit na lang daw lalabas. Kasi alam nila makikita na nila. Sorry, isang part siya? CR lagi, sa CR. May specific pa yan na CR. Di ko alam kung anong floor. May specific floor na CR ng babae na dun siya lagi. Lagi nagpapakita. So, siya? Parang, yung sound na minimake niya? Kanta eh. Music. Kanta siya eh. Ay, music ba? Or parang Hindi, I mean yun nga, parang tugtog, kanta ko, parang kumakanta Nag-hum siya? Oo, parang ganun. At least merong merong warning. warning na palabas na ako. Pero parang May hindi chance pa rin. ka pang kaso putik. Pero pag umiihi ka. Oo, yun nga. Shit. Tsaka yung yung alam mo yung parang sa mga pelikula na pumikit ka doon sa CR, lumabas ka, tapos pagbukas mo ng mata, boom, Nasa harap mo. face to face kayo, di ba? Hindi pa pala ako nakalabas pag ganun, boom. Kakatakot. Sa amin yung yung madre lang eh. Yung sinasabi ko sa'yo na sumama sa may graduation picture. Meron kang photo? Wala. Talagang lang siya, parang urban legend lang siya talaga. na kwento na sumama daw. Kasi nakita na yung uniform ng madre na yun is yung meron pa rito. Ay, lumang-luma. Oo. So hindi na siya yung uniform ng madre dun sa year na yun.
So outdated yung Oh, suot outdated yung suot yun. Yun yung mismong term. Outdated yung suot na sumama daw sa may graduation Anong picture. itsura ng ng nun. Yung mga lumang version. Yung mga lumang version, Madre, di ba may belo? Pero meron pa rito. Oo. Yung parang yun yung cover muna bago isuot yung ano. Oo. yung belo. Hindi na ba ganun ngayon Hindi yung na. Hindi na. Hindi na. Parang ano yung Ayoko ano, i-search. diretso na Oo, lang. basta yung... natatakot ako. Ako, nung kinuwento sa akin yung narinig ko yung kwento, dun sa may school namin, parang sa may... Hindi naman sa may bulletin board. Merong isang section sa school namin na nandun yung mga head. Oo. Tapos black and white pa yung mga picture. Ganun May yung mga suot? yung mga ganun yung suot. Okay, okay. Kaya hindi ko tinitingnan yun eh. Kasi natatakot ako na... Saan yan? Sa Sa Antipolo? Siena. Sa Antipolo ba yan? Hindi, Taytay. Kasi nung Olfo ako sa may Antipolo Sumulong, iba naman yung urban legend dun. Ano urban legend? Hindi ka tatakutan. Ano? Basta yung mga alam mo na. Urban legend ni Nino. Basta. Mainit yun ngayon na celebrity. Hindi na lang ako magbabanggit. Ay, alam mo yung urban legend ni Nino. Alam mo yung Kimi? Oo, yan. Yun nga. Hindi, yung ice cream. Oo, yun. Yun yung Wala lang. umiikot-ikot. Kinuantum connection ko lang. Ako na ba? Oh, yan. Sige, ikaw na. Wait lang, parang di ko matutumbasan yung mga kwento nyo. Hindi, meron dyan. Paps. Random pick lang to. Ito yung magandang kwento, Paps. Basahin mo yung Google Payments. Ay, putya. Yan ang maganda talaga ang kwento. Eto na lang. Sinend ni Johanna Florence Bakuli. Hi mga titos. I'm Jana. New listener nyo ako. Every morning to afternoon ako nakikinig ng podcast nyo para hindi ako matakot ng sobra. Ha 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 ha. Parang AI na ako dun Parang nagboses AI na ako dun eh. Ha 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 ha. Habang sinusulat ko nga ito ay nakikinig ako sa Spotify episode 41. Kaya siguro kapag nabasa nyo ito, hindi pa ako nakakarating sa latest episode. Anyways, ikukwento ko po ang nakakatakot na naranasan ko simula nung bata pa ako. First story. Nangyari ito noong prep ako, year 2001 or 2002. I forgot if ayan yung year noon pero prep pa lang ako. Basta ang alam ko, nasa 5 to 6 years old ako noon. Dati ay Catholic kami hanggang sa naging born again Christian kaming family. Pati na rin ibang kapatid ni mama. Nangyari ito noong papunta kami sa Batangas kasama ang mga churchmate. Nakalimutan ko na kung ano ang event noon. Maraming jeep ang inarkila noon dahil marami kami. Sa huling jeep ay magkakasama kami ni na mama, papa at 2 kong tita. Kasama rin kaming magkakapatid. Bale, 5 kami. Plus ang 4 naming mga pinsan. Kasama rin namin sa jeep ang 3 or 5 naming ka-churchmate. Hindi ko na matandaan. So, ang tanong, ilan kaming total? Logic question pala no? Ito na. Naalala ko, gabi kami umalis noon para bumiyahe papuntang Batangas. Medyo malalim na ang gabi nang umalis ang sinasakyan namin na jeep. Nahuli kami. Dahil hindi pa naman uso ang mabigat na trapiko noon, ay nakarating na kami agad sa Batangas. Pero dahil gabing-gabi na ay wala ng mga matao at bibihira lang makasalubong ng mga sasakyan. Tandang-tanda ko pa nung mapadaan kami sa isang pababa na medyo pa-curve na daan. Wala mga sasakyan noon at medyo liblib pa ang paliko. Bagaman may mga poste ng ilaw. Napansin namin noon na may matandang babae na naglalakad paakyat. Paakyat doon daw pap sa may jeep nila. May buwat-buwat siyang malaking plastic na sa tingin ko ay mabigat kasi 2 kamay na ang gamit niya at nakatungo ang kanyang ulo. Mahaba at may pagka-gray na yon kaya hindi namin naaninag ang mukha. So, pinagpatuloy ang biyahe. Mga ilang minuto ay may nadaanan kaming uling pababa at pakurba na daan. Pero medyo nakakapagtaka kasi may nakita kaming naglalakad ulit nun na matanda. Kagaya nung nakita namin sa nadaanan namin. Pero hindi na pinansin yon at nagpatuloy ang biyahe. So parang sa pagkakakwento niya, Paps, 2 beses nilang nakita. 2 beses na yun. Oo, yung matandang babae. Hanggang sa muli kaming mapadaan sa daanan na yon and this time ay nababahala na ang mga ka-churchmate namin.
Narinig ko pa si mama nun. Ayan na naman uli yung matanda, ang sabi ni mama. Yung jeepney driver at si papa na nasa harap ay naging alerto na nun dahil alam nila na naliligaw kami. Oh! So ibig sabihin, kaya pala nila nakikita ng paulit-ulit yung matanda. Umiikot na lang sila. Oo. Yun nga. Oo. Nagpapaikot-ikot na lang sila. Na from sila. Oo, correct. So walang something man na paranormal dun sa matanda. Parang nagsilbi lang yun na marker Oo. na sila ay nagpapaikot-ikot. Mabuti na lang talaga may mga kasama kaming ka-churchmate, mga active sila sa church kaya yung dasal ay malakas ang boses nila. Nakikinig lang kami noon habang nakapikit. Pero nanindig ang balahibo ko noon kung gaano kagagaling sila magdasal. Parang ako rin, Paps. Nag-goosebumps sa mga distributor. Ito naman, nag-goosebumps siya kung gaano sila kagaling magdasal. Feeling ko, parang, wow, ang matured nila magdasal. Nung huli ay lahat kami ay nagsabi ng in Jesus name, amen. Naalala ko, kapag naliligaw, 'di ba, need na baliktarin ang damit. Pero dahil born again Christian ay hindi naniniwala sa mga kasabihan. Sa dasal, yes. At talagang ang napaka-powerful ng prayers kasi hindi na naulit yung dinaanan namin at safe and sound kaming nakarating sa lugar ng pagdadausan ng church event. Thank you, mga tong titos. church event na to. Feeling ko sa Zambales to. Papunta silang Zambales. Ay, hindi. Nabanggit pala sa Batangas. Diba? Batangas. Papuntang Batangas. Ang layo mo naman. Hindi naisip ko kasi dati yung yung camp kwento na, sa may Zambales. Okay. Thank you mga titos sa pagbabasa ng kwento ko. Magsesend ulit ako ng mga nakakatakot na experience ko noong nagdalaga na ako. God bless po. Thank you so much, Johanna, sa pag-send ng story. Akala ko, thank you po mga titos. Magsesend ulit ako ng story kapag nakababa na kami dito sa jeep. Kutsa, Doon pa rin sila. hanggang ngayon nagpapaikot-ikot pa rin sila no? Masama na po, naalala mo yung kwento natin na sa UP. Yung umiikot na Volkswagen na pula. Oo. Oo, tapos pag tinanong ka, alam mo ba yung urban legend na yun, Trey? Hindi. Sa UP. Hindi. Sa UP meron daw sinasabing nagpapaikot-ikot na Volkswagen na pula. Pula. Na pula. Oo. Tapos kapag nagtanong sa'yo ng direction, wag mo daw sasagutin. Kasi yung kwento daw nun is dating totoong tao. Oo. Tapos naligaw daw siya dun sa may UP ikot. Mm. Up to the point na yung nagpapaikot-ikot lang siya hanggang namatay siya sa gutom. Hindi na siya nakalabas. Tapos parang yun yung way niya. Parang yun yung niya, dahil hindi nga matahimik yung kaluluwa niya, naghahanap siya ng mga isasama dun sa may loop na yun. Dun sa loop. Pero madaming stories after that na talagang related dun sa Volkswagen na red na yun. Paano, hindi ko Parang parang meron ba talagang Madaming mga naka-experience ganun. Oo, naka-experience na may mga Parang namatay, urban ganyan. legend. Wala naman siguro. Pero parang, siguro kumalat na kwento kasi ganyan naman yung urban legend, di ba? Wala naman talagang malinaw na proof, pero kwento-kwento lang ng ikot. Pero siguro, paano nila nalaman yung yung precaution or yung pangontra? May naging biktima ba? Hindi. Kaya nga eh. Parang yan, Paps? Urban legend. 'Di ba, habang lumalayo yung kwento, dinadagdagan ng mga detalye para Mas na maging nakakatakot siya. Oo, yan. Na parang Pero yan, Paps, parang ang kulit din ang ganda ng pagkakakwento din Na parang akala mo yung babae, Oo. parang siya yung Doon nga ako nagulat na parang akala ko may something doon sa may babae, something paranormal. Yung pala, marker pala oo. nila. Palatandaan nila na, teka lang, ayun na ulit nadaanan na natin to kanina. Parang yung naalala ko yung sa passenger. Oo. Yung sa Oo, sasakyan. nga, Mm-mm. Passenger. Yung parang kadalingon niya, lumalayo yung sasakyan. Iba yung naalala ko sa passenger. Ano naalala mo sa passenger? Yung outfit. Charot lang. Yun talaga yung pinaka Hala? Yung reaction niya. Hala? Gagi, na-deja vu ako ngayon. Hindi. Na-deja vu ka? Ba't ka na-deja vu? Bakit? Stock up ka bigla Wala na. James, are you with us? Hindi na ako. Ano yan? Hindi ko alam kung nakapikit siya kasi naka-shade siya eh. Ano ba? Nag-glitch in the matrix. Parang ka? na parang nangyari na to kanina
na binanggit ko yung outfit niya tapos nandito yung cards. Oo nga. Tapos, Hindi ako nagbibiro. alam ko, seryoso Paps, nga. kung anong susunod. Ano? Kung gusto niyo makita yung picture na yan, tingnan niyo sa Instagram, andun yun. Ay, oo, May guess tama. yung ano. Hindi. May pumitik sa akin na parang ano eh. At least ngayon na-experience Nabanggit ko ko yung outfit. Ah, Tapos pagtingin ko rito, nakikita ko rin tong cards na nandito. ah. Tapos ayun na, wala na, natigil na. Parang na-stack up na ako. Ano kaya Speaking of, since nasabi mo na rin naman, may cards dyan. Kasi nabanggit natin kanina na merong reading na gagawin si Prey. Actually, sa mga last episodes pa lang, napag-usapan natin na magkakaroon tayo ng segment na readings ni Prey. Wala pa kaming pangalan dito sa specific na segment na to. Pero kung meron kayong suggestion dun sa specific na segment na to, i-comment nyo para moving forward, yun na yung tawag natin sa segment na to. Yun kung Kung maganda ang result. hindi. Prading. Yan ano nga lang kaya? Prading. Prading. Oo, prading hindi. Prading. Meron ka ba dyan na ano? Madami nagko-comment sa mga videos Ay, itong natin. itong mga i-read, mostly, inuna ko muna yung mga nag-send ng message. Kasi, I think tanda mo nung unang beses mong nabanggit to. Di ko na matandaan ko anong episode yun. Nagkaroon na sila ng hint na, okay, sige, Parang 3 episodes ago. Oo, na sige, gusto ko magparin. Sige, game? Go. Sige. So, Ano, tara? Ano, tara? Ano, Taraji? Reading na oh. okay. Ano ba? Yun na nga. Ano ba yan? Hindi ko... Sa Dubai Chewy Cookie yun. Tara, Ay, okay. Ilocos Empanada. okay, sige. So, yung code name nung first person na i-read is si Taurus08. So, yung context kasi nito is right now, as in, wala akong work. Sobrang tagal na. And isa sa mga reason is, aaminin ko, tinamad na ako. At natakot na baka wala nang kukuha sa akin kasi ang tagal ko ng tambay. So, yung first question niya is makakabalik ba ako sa industry? Sa dati niyang industry. Sa dati niyang industry. Nasabi Kasi, niya ba kung ano wala? I think related sa casino. I think yun yung nare-remember ko. Si James ba yan? Baka, ikaw, Taurus ka ba? Ay, hindi, Aris ako. Ari siya. Si Taurus 08 to. So, ito yung card mo. Ay. Hindi, okay lang yan. Sige. Ayun pag may nagalit pa, nag-effort na ako. Hindi kita. Sabihin mo na lang kung ano. Bumbubo ko dun. Oo. Ano Hindi, siya? pwede. Sige, ano? Page of Swords in reverse. So, ang sabi nung cards mo, possible pa rin siya. Kasi, gets ko naman na baka mahirap na talagang bumalik. Kasi ngayon ang hirap naman kasi talagang maghanap ng trabaho in general. Kasi tingnan nyo naman yung ekonomiya natin. Pero, remember na ikaw na din yung nagsabi na ang tagal mong naging tambay and one of the reasons is tinamad ka. So, I believe na when you keep applying again, I think you're gonna be able to find work again. Pero hindi ko lang mapapromise sa'yo na dun ka ulit sa exact same company mo. Maybe dun sa same industry. Pero hindi ko masasabi na dun ulit sa dati. Siguro, pwedeng dahil ang tagal mo na ding hindi nakapagtrabaho, maybe yung position na makukuha mo, mas slower siya. So, wag ka din sigurong mag-expect na yung money na makukuha mo is gonna be the same again. So, ayun. Pwede, pero bawal maging tamad this time. You have to keep going. So, yung second is magkaka-love life ba ako in the future? Ayun. So, yung card mo, it's the Hangman upright. Hindi siya imposible, pero feeling ko unahin mo muna yung career mo. Kasi imagine ano yung pang-date nyo. 'Di ba? If you're not financially stable right now. And yung sa love life mo kasi, parang ang hirap din makahanap agad ng relationship. Especially na nandun ka sa
alam mo, nandun ka sa point na nag-struggle ka pa ngayon sa career mo. Like, wala ka sa proper energy. So, for sure, yung mga people na ma-attract mo is not the best that you can have. So, it would be better, fix your career first, focus on yourself, and then kapag may trabaho ka na, then start dating. Kasi hindi naman siya impossible. So, yan lang. Deep. Pakicheck nga pre kung pag mag-a-apply siya sa Cambodia if magiging okay. Cambodia? Ba't Cambodia? Basta. Kasi siya Alam, yun. hindi. Ikaw yan, no? Hindi. Basta alam ko yan. Online casino dealer kasi yan eh. Yeah. Kilala mo yan? Hindi. Uy, ang galing mo naman. So, alam mo ba sa card is judgment? It means yes. So, ayan, sabi ni Tito James, Cambodia ka daw. Naka-upright siya. So, usually kasi kapag lumabas yung judgment, parang ibig sabihin yan is new beginnings. Kapag upright, new beginnings, parang hindi magiging mahirap yung process mo. Kasi maybe the country na nabanggit niya, hindi sila masyadong, alam mo yun, like, parang hindi katulad here in the Philippines na sobrang higpit nung qualifications. It could be. Siguro, di ko kasi alam yung rules sa Cambodia. Pero based kasi dito sa card niya, parang as long as you have experience and as long as you're willing to work, sige, matatanggap ka dito. Online casino dealer yan. Oo nga eh. Yun yung Marami kasi nagsara na Pogo eh. Oo. Kaya imbis na mag-apply ka sa Makati, rumekta ka ng Cambodia. Check mo muna yung braso mo Bakit? Ha? Kasi sa online casino dealer, kailangan maliit pa rin yung braso eh. Yun dito. Requirement nyo. Kasi nakaganyan sila sa lamesa eh. Kahit lalaki? Walang Most likely hindi ko babae yan. Babae to. Babae. Babae yan. Paano kung lalaki to? Hindi lalaki yan. Babae yan. Babae yan for sure. At saka ang work niyan, online casino dealer yan. Tapos sabi niya, makakabalik pa ba siya dati sa industry niya? Tapos nagtatanong siya sa love life, di ba? Rekta na yan. Pag pumunta ka sa Cambodia, baka doon ka na rin makahanap ng love life mo. Pero paano kapag lalaki? Kasi I think hindi ako sure ha, pero parang pang lalaki yung profile picture niya nung time na yun. Anyway. Hindi ako sure. Pero Hindi, hula ko talaga yun. boyfriend niya yun. Ano na? Ha? Boyfriend niya yun. Boyfriend Ay, niya yun. kasi tanong niya lang kung may love life. Ano ba yan? Pinag-away mo pa sila. Grabe, no? Grabe naman. Ginagamitan ng mentalism, ginagamitan ng reading, tas sa akin lang. Facts. Chambalelongs. Sambalelong. Chambalelongs. Okay, next. Yeah. Bakit Next. 3 card pull to lagi, Pray? Hindi. Depende sa tanong. Depende sa tanong. Kasi, the fact na nag-message din sila, na-pick up ko na yung energy nila. So, kahit 1 card, okay na siya. Okay. So, yung next is si Lynn. Yun yung nickname niya. So, yung question niya is, anong future namin ng boyfriend ko? Ayan, babae For yan. context, we've been together for 7 years. Both born on 1997. October ako at November siya. He's a Scorpio and I'm a Libra. Gusto ko lang po malaman kung ano yung future namin together at kung magiging successful po kami sa mga career namin. Right now po kasi I'm unemployed and still looking for a job while he just started on his new job. Halos ang dami Grabe, na walang parang trabaho, 7. no? Oo, pero 7 years. Sausin. Taking on. Pops, binuhos na ni Pray, record pool na. Hindi kasi. Hindi, yung nakuha mong card is the 3 of Wands upright, Knight of Swords upright, and the Fool in reverse. In terms of success, parang hindi siya imposibleng hindi kayo maging successful together, pero dahil lumabas tong 3 of Wands, so sa mga listeners dyan, for context, kapag lumalabas kasi tong card na to, maraming meaning. Pwedeng related sa migration, moving forward, moving on. Basta pag-proceed mo sa next step ng life mo. Pakiramdam ko, mas better siguro if titingnan nyo din ng partner mo yung opportunity abroad rather than here in the Philippines. Hindi naman sa hindi kayo magiging successful dito. Parang
mas slower lang kapag dito sa Philippines compared to other country. Parang wag din kayo masyadong matakot mag-try ng, ng new plans nyo. Kasi kung ano man yung pinag-usapan nyo 5 years ago or like 7 years ago, remember na it's not the same anymore. Ang daming nangyayari sa economy natin. Kailangan nyo mag-adapt. Kailangan yung, mag-step out sa comfort zone mo. Yun, dalawa pala. Tapos, wala naman kasing problema na unemployed ka pa and yung partner mo may trabaho na. Like, it just so happen na nauna siya. And that's okay. Like, makakahanap ka din ng work. Pero again, kung gusto mo talagang kung gusto mo talagang makapunta dun sa success right away, kailangan yung mag-plan out. Hindi pwedeng maging complacent kayo na, sige, dito na lang, mag-ipon and everything. Especially if yung mga plans na sineset nyo together, gusto nyong makapagpundar ng bahay, gusto nyong magkaroon ng family, gusto nyong ganyan. Parang dun sa mga sineset nyong expectations sa sarili nyo, kailangan nyo din maging realistic na ano ba yung sinasweldo nyo ba ngayon, okay ba talaga yan, or kailangan nyo ba again ng changes. So yun, maganda naman yung future nyo together, parang kailangan lang na change of plans, tapos extra push pa. Like hindi pwedeng yung effort nyo lang ngayon, hindi siya enough as of the moment. Kailangan pa ng siguro mga 20% pa. Ay, 30 na lang. Hindi kasi may 3 30 na lang, 30. Ayan. Ito, kilala niyo to. Kung yung next one. Parang nakikilala ko na nga. Ito siya. Hindi ko pa na pag narinig ko yung tanong. Oo. Nakita ko pa lang yung nickname eh. Yun na yung naisip ko. Kahit di na natin na-read yan ang tanong niya ako nasasagot. Huwag nang tanongin yung baraha. Sige. So, Code name niya. Yung next natin na person is si code name niya is Daddy. Daddy? Yes. Yung question niya is if magpo-prosper pa ba yung business ko. For context, yung business nila is a garment subcon production. Yes. So, yung tanong ko lang is, after all this year, may chance bang lumaki pa? Kahit maraming struggles, okay lang kasi sanay naman ako doon. Well, lahat naman kasi ng business, may struggles yan. Kaya nga mapapadecide ka ng malala eh. Ayun. Parang parang about to sa... Parang reading mo yan sa sarili mo Kay ano ba talaga yan? Kay Daddy to. Kay Daddy pa talaga yan? O sa'yo? Kay Mami Oni. Uy, huwag kayong gulayin. Baka mapunta yung energy. Sorry. Cleanse. Charot. Sige. So, yung reading for you, well, wait lang. May ginagawa ka din ba para mag-expand? Kasi, iba yung alam mo yun, iba yung naiisip mo yung plano na, kailangan may action kayo. Oo, sige, ganito yung gagawin natin. Pero feeling ko kailangan mong mag-put ng effort. Yun nga, sabi ni Ian, kailangan mong mag-put ng actions. Kasi, parang, di naman saya ini-invalidate kita, pero parang, sa business kasi, you need to have a strong mindset. Like, hindi siya katulad ng corporate na, kahit tama din, kunyari, hindi ka mag-perform at 100% ng sarili mo is, syempre, makukuha mo pa rin yung sweldo. May tao ka. Oo. Pero kapag kasi business, kapag ikaw mismo, hindi ka nagpa-perform 100%, don't expect to get the same na 100% din. Yung sabi kasi dito sa cards mo, parang, kailangan mo kailangan mong Ano nga ba mga cards niya? Ay, oo nga pala, nakalimutan ko sabihin. 8 of Pentacles in reverse, 7 of Wands in reverse, tapos Temperance upright. So, parang kailangan mo lang talagang mas lakasan yung loob mo. Kailangan mong mag-put ng effort. Parang, if may mga plano ka, just do it. Hindi na nagmamatter na, baka mag-fail tong plan ko na, na maging okay yung business ko. Baka hindi lang siya mag-expand or baka hindi ko ma-reach yung target ko na quota. Parang hindi mo malalaman kung hindi mo gagawin. Kasi, the fact
well, hindi mo nabanggit kung gaano nakatagal tong business mo, but if matagal na to, then dapat mas kailangan mo mas mag-explore. Kasi nag-iiba-iba kasi every year yung trends sa bawat klase ng business. So, kailangan mong mag-adapt, kailangan mong mag-research more if ano na nga ba talaga yung mga nangyayari sa mga garment subcon production na companies or businesses. Like, kailangan mo mag-keep up. So, for example lang kasi alam nyo ba, naka-receive na ako ng ganitong question before. Merong isang client na matagal na sila sa garment production na industry. Yung tipong mga nasa 90s pa. Oo. So, ang situation kasi nung sa isang client ko, family business na nila. Yung tipong ito talaga yung help dun sa buong family na makapag-aral yung mga anak-anak nila, ganyan-ganyan. Pero, dun sa client ko na yun, syempre, na ngayon, nasa 20th century na tayo. Wala silang online presence. Yun lang. So, of course, like, sa'yo, ang pangit kasi ng code name, ba't kasi daddy? Sa'yo, daddy. Ayun. Pero hindi ko kasi alam if meron na kayong mga online pages. Kailangan nyo kasing sumabay. Kasi if ngayon, everything na pinaprocess nyo is parang sa store nyo lang, kailangan pa pumunta ng mga tao, then talagang hindi nyo natatap lahat nung nasa market. Kailangan nyo talagang sumabay sa nangyayari ngayon, which is kung need yung mag-make ng mga online platform, kailangan nyo ng online presence, like gawin nyo talaga. Tapos hindi lang din yun nagtatapos, kailangan nyo talagang mas, kailangan nyo mas mag-post, kailangan nyo ipakita ano ba yung mga products na. Correct. Oo. Kasi nakikita ko masyado lang siyang, parang ito yung plans niya. Tapos nare-realize niya naman na, okay, madami pang options. Pero nakafocus siya masyado dito sa naiisip niya lang. Which is, I think, hindi nagmamatch yung expectation niya and yung reality. Pero kasi baka mamaya, madami din siyang pinagkakabisihan. Yes. Pwede din yun. Baka madami ka din kasing ginagawa. So, baka kailangan mo na tulong. Oo. Kailangan mo ba ng tulong sa promotion? Oo. Alam mo ba kung ano yung mga page namin? I-PM mo kami. Matutulungan ka namin. Hello sa'yo. Baka kilala ka nila, James and Ian. Kailangan mo ba ng promotion? I-PM mo ang page namin. Kami nang bahala dyan. Ayun. Pero yun lang. Parang kailangan mo lang talagang mas mag-effort. Pero kaya naman yan. Just be realistic lang. Yes. Ayun. Ayun. So, maraming salamat. Pray. Yes. Sa iyong trading. Trading. Thank you so much, Pray. Kung meron pa kayong mga katanungan. Ang saya din pala, no? Parang may confession. May? Hindi siya confession. Parang after horror, bigla tayo nagpapagpag. Oo, no? Tsaka parang na-curious din kami sa magiging reading ng cards para sa ibang tao. Comment nga ako dyan. May question ako sa inyo. Siyempre, di ba, binabasa ko yung question nila and then yung context. Pinupul ko pala yung card. Hindi. Pops, putang haba niya na. Ha? Yung context niya ang haba. Kwento na yan, no? Hindi kasi, ang dami to. Confession na yan eh. Ang dami mahaba talaga yan. Pero, ayun. Yung tanong mo. Question sa inyo. Meron na kayong like sagot din dun sa question? Wala lang, yung parang ano yung dapat gawin nung nagtanong? Wala. Ikaw mentalist ka eh. Wala. Siya? Kasi katulad nga sabi ko kanina, feeling kung pa yung business niya, di ba? Kung mag-expand, magpa-prosper. Depende kasi yun eh. Kasi baka mamaya may ibang, katulad ng sabi ko kanina, baka mamaya busy siya sa ibang bagay na mas pinaprioritize niya. Baka kailangan niya ng humingi ng tulong sa ibang aspects ng business niya para mag-prosper. Sabi mo naman kanina, baka mamaya
outdated yung yung process niya na parang hindi na maka-keep up sa current na market. So kailangan niya i-update 'yon. Baka mamaya hindi niya kayang i-work on ng mag-isa dahil nga may iba pa siyang pinagkakabisihan. Baka pwede siyang humingi ng tulong sa ibang tao. Ito na. Doon sa mga aspects na Pero, tama naman yan. Gusto ko nga din sana sabihin yan. Kaso, na-feel ko din at this point kasi, lahat kasi ng help na binibigay ng mga tao, especially kapag ganun yung exchange, may monetary din. So, maybe naisip niya din na baka wala din siyang pang extra. Unless, tulungan niyo siya. Yun nga. Yun na yung sinasabi ko kanina. ang tawag doon ay X-deal. Oo. Kailangan ba ng Anong makukuha mo? Sa Garment? garment subcon, kailangan ng merch. Oo, no? Oo, no? Ganun. X-deal lang. Diba? Gusto nyo ba ng kortina ng Red Door Podcast? Ano ba yung ano? Garments daw eh. Ay, damit ba? Pasok ba ang garments sa ano? Oo. Pero feeling ko ano sila, Paps eh. Kasi taga-Rizal to eh. Feeling ko mga raw materials to. Baka, mga tela to. Oo, tela. Tela sa to. Taytay, no? Oo. Ano to eh. Taga-Rizal to eh. Oo. Tela to. Ito daw Primary manufacturer brand. Yan ang sa kanila? Sa kanila yan? Clothing ay, hindi. production. Parang sinearch ko lang like ano ba yung ginagawa. Garments. Sila yung nagkakat ata ng mga malalaking tela. Feeling ko ande ano, tsaka ano yan sila yung supplier ng mga rolyo. Oo. Mm. Gusto niyo ng ng tela na may Pagawa ka ng bagong bedsheet mo. Tangina, wala nga akong bed eh. Ay, wala kang bed. Sa saig nga lang ako natutulog eh. Papagawa pang bedsheet. Bedsheet happens. Ayun. Kung meron pa pala kayo, kung gusto niyo rin na magkaroon ng reading, comment lang kayo sa comment section ng videos and Or chat nyo na lang ako. pwede rin. Chat. Ayan. So, sumisilip na sa atin. Okay. Si sir. May sumisilip na na So, yun, entity. Charot. Ay, charot lang. Kita-kits tayo ulit sa susunod na episode ng The Red Door Podcast. Meron pa ba kayong gustong ihabol bago tayo mag-close ang episode? Wala naman na. Ayun. So, maraming salamat sa panonood ng episode na to. Before natin ito i-close, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin kasi naabot natin yung pinakamataas na ranking sa charts. Nasa top 26 tayo ngayon sa Spotify podcast charts and top 9 sa top episodes. Asan na kaya yung mga basher dati? Yung mga nagsasabi na malapit na tayong mag 10K sa YouTube. Antayin mo parang ilang linggo na ako nagtitimpe. Hindi, charot lang. Huwag na natin sila awayin. Wala. Hindi, okay na. Wala naman kayong basher. Meron, binubura lang. Meron. Binubura lang. Minsan kasi... Hindi nga binubura yung akin. Ang dami-dami nila. Saan? Wala ka naman basher Meron. Ano sabi? May access ka sa YouTube, di ba? Burahin mo din. Ayoko. Pagtatanggol ka na lang namin. Ayun, so maraming salamat. Again, my name is Tito Ian. And ako naman si Tito James Zhu. And I'm Prey. At kami ang The The Red Door Podcast Page. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.